yung tropa, combat stress na talaga yan. Marami na silang reklamo, nagkakasakit ng malaria, talagang gusto na nilang umuwi. Nagiging positibo ako. Hindi ko sinabayan yung mga sentiments nila. I just continue to motivate them to fight the enemy. Ito ang naging hudyat sa paglulunsad ng Oplang Lansagin bilang pagsunod din ng direktiba Oplan Lingkis na pinangunahan ni Brigadier General Manlongat. Sa mga panahon na ito, lumarga ang iba't ibang paghihikayat sa mga sympathizers na nagbalik loob sa pamahalaan. Maging ang mga rebelde ay pinakiusapan ibaba ang kanilang armas at sumuko na sa pamahalaan. Okay, kasi yun na kasi ang tinatarget ng armed forces na sa operation noon. Kaya yung paligid noon, doon din mahina ang noon ng kilusan. Kasi ang ginawa doon lahat ng barangay doon sa paligid natin lahat may kapgo, may mga detachment. Kaya ibig sabihin nakakordon na yung Maragbale. Hindi na makapag-expansion. Doon na kulong yung tropa doon sa Maragbale. Saka yung itinayo nilang gobyerno doon, wala nang kwenta kasi doon lang sa lugar na yon. Hindi naman makapag-expand sa labas. Mula May hanggang July 1991, inilunsad ang Oplan Tarabay. Layunin nito na bigyan ng seguridad ang tropa ng militar sa pagsasagawa ng mga mayor na proyekto para sa mamayan. Ang 501st Brigade ang nanguna sa major construction 16-kilometer road mula Luna Poblacion hanggang Bukaw area. Kasabay din nito ang seguridad na ibinibigay na iba pang ahensya ng pamahalaan, maging ang mga non-government agencies at organisasyong nais magbigay ng tulong para sa mga mamayan ng Marag na nais bumangon muli. Ang kampanyang ito ay isinasagawa habang patuloy ang mahigpit na operasyong militar laban sa mga armadong komunista. We have been very active in the patrolling, not just contented ourselves in hold up in one place, occupying a high ground, but we have to patrol until such time that we were able to penetrate deeper into Marag Valley. Nagbunga ang lahat ng pagsisikap ng ating pamahalaan mula sa kamay ng gobyerno ng NPA ang Marag Valley papunta sa kandungan ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang lahat ng ito ay sa pagkikipagtulungan ng mga opisyal ng pamahalaan. Si former DND Secretary Renato De Villa ang isa sa nagpasimuno at bumuo na epektibong pamamaraan ng counter-insurgency sa Marag Valley. Kasama sa matagumpay na kampanya ang lokal na pamahalaan ng mga bayan na sasakupan ng Marag Valley. Ang mga kampanyang ito inilunsad sa pagitan ng taong 1991 hanggang Abril 1994 na tulad ng campaign Oplan Lambat Bitag Lansagin 1, 2 at 3. Malaking ambag ito sa unti-unting pagkaparilisa sa hanay ng rebelding NPA. Dahil sa kampanyang ito na pinangungunahan ni Lieutenant General Edgardo Batenga ng 5th ID, ang tuluyang naglansag ang batalyong ng CPP-NPA sa Marag Valley. Daang-daang mga armas ang na-recover kasabay ng pagsuko ng mga NPA. Yung pagkawala ng Marag Valley, malaking kanyan. Kahinaan ng grupo. Kasi nandun yung magpapahinga. Wala na silang pahingaan. Yung mga may sakit na hindi sila mabubulabog, wala na. Kaya yung mga may diferensya nun, moral na sila dahil laging na palipat-lipat na. Kaya ang nangyari, yung iba na lang magsibilyan na lang. Sumuronder na lang.
sa pamamagitan ng Operation Silawan ng Oplan Tagarabay ay nakapagtala ng 15 engagements at 65 minor engagements. Ayon sa datos, umaabot sa 189 ang casualties sa panig ng NPA, samantalang 17 lamang ang nagwis ng buhay sa tropa ng militar. Idagdag pa rito ang pagsuko ng 1,587 ng direkta at tukoy na supporters ng mga armadong NPA. Yung mga nahuli naming mga masa noon, ginamit namin din yon para kausapin yung mga pamilya nila na naiwan doon. Pinabayaan namin yung isa na umuwi, kinuha yung pamilya nila at dinala sa aming kampanya doon sa Marag Valley. At yung mga ICOM noon, mga nagsasalita, pinapakiusap namin. Ayun, isang bagay din yun na nakatulong ng hikayat sa kanila na bababa. Ngunit hindi ito ang wakas ng laban. Matapos ang pakikipagpalitan ng putok sa mga rebelde, ang tiwala ng mamamayan ang kinakailangang harapin ng mga sundalo. Inumpisahan agad ang rehabilitation sa lugar. Isinulong ang mga programang pagpapagawa ng Farm to Market Road, pagpapatayo ng paaralan, klinika at iba pang pagbibigay ng batayang serbisyo publiko sa mamamayan. Nagbigay ng gobyerno ng mga gusaling, paaralan. Nagpatay sila na at gumawa din sila ng daan. Kaso lang kung tag-ulan hindi pa pwede dahil madulas. Napintas mo sir ta ada tidalan min, ada kalsada min nga naaramid. Mutay hanpe lang kompleto marigatan pa lang nagiti produkto mi nga rumwar. Na pagsayatan namin tinta marugrugyan bareng no iti sumarsaro no panpanawin kin mapasayan mo lang damno no improve nga talaga dito yung lugar mimit. Sa mga pagsisikap na ito, muling sumilay ang mga ngiti sa labi ng mga tao. Muling nakita ang kislap ng kanilang mga mata. Nanumbalik ang halakhak ng mga batang tila pinagkaitan ng karapatang tumawa. Sila ay dating naging biktima ng mga makakaliwa at nagkaroon sila ng trauma sa mga clearing operations. Ang kailangan na i-implement o ang kailangang focus ng isang mamumuno na kagaya noong panahon na yon ay isipin kung papaano maghilom ang mga sakit at ang mga pahirap na kanilang dinanas mula sa mga kamay ng mga tinatawag nating mga kabila at ang trauma nila sa pagkakaroon ng pursuing na combat operations dito. Nung ako'y nag-assume ng office noong 1986, Naging bukas si Bienvenido Versola, ang mayor noon ng Luna, na siyang tumatayong chairman ng Task Force Assistance sa mga direktang naapektuhan ng bakbakan. Sumuporta din si Mayor Antonio Ifurong ng Pamplona. Pinangunahan niya ang proyektong pinangalanang Palengke sa Tulay. Ito ang nagsilbing bagsakan center ng mga produkto ng mga mamayan ng Marag Valley. To come down with their boat. So, if they have some goods to bring down, dito nila pinagbibili lahat. We saw people already coming back to Marag Valley. Of course, there were the school being put up there already. The people are now putting up their houses back. Ang pagbabalik nila sa lugar nito ay naaayon sa programa noon ng development phase ng Marag Campaign na pagbabalik barangay. Pinapasok na engineer, gumawa ng bridge. Gumawa ng bridge para pumasok yung mga arbor assets, mga vehicles doon sa Marag. Kasi hindi kami wala kami vehicle doon. Para may pasok yung D-150 at the time. Wala pang simba noon. No! Nung nag-decide na atakin ulit yung Marag at nandun na yung bridge, ang nakita namin, mga tao, dala-dala yung mga harvest nila, ginagamit yung bridge para may benta nila. Sabi ng mga tao, wala na yung mga NPA. Yun pala ang kulang ng lugar na yun. Mag-develop ng bridge para sa development. Ang problema pala sa Marag Valley is development.
Yun lang palang remedyo. Hindi mga artillery, hindi 5 batalyon na papasok, gumawa lang ng bridge. Ang kwento sa Marag Valley ay kwento ng tunggalian ng mga uri. Kwento ito ng pag-alsa dahil sa paghahangad ng pagbabago at pagunlad. Para sa mga mamayan, ito ay isang bangungot ng nakaraan. Ngunit ang mga ito rin ang nagmulat sa ating pamahalaan. Ito ang pag-aalaala sa ating gobyerno na marami pang mga lugar ang nangangailangan ng pansin. Maraming mga kababayan ang naghihintay ng pakinggan ang kanilang mga kwento. Marami pang punong naghihintay ng pangunawa. Mga kababayan nating naghihintay ng tulong. Titi kayat mi ko mga ibangon itataser no da makaya mi mitulungan na kam ti gobyerno ulit agpabangon kam iti ko-op mi kuma. Bawat grupo ng NPA man at sundalo ng pamahalaan ay nananawagan ng pagbabago, kapayapaan, demokrasya at pagunlad. Magkaiba nga lamang ng pamamaraan. Ang taong bayan na sinasabing ipinaglaban ng dalawang grupo ay mga mamamayan na magpahanggang ngayon ay lugmok pa rin sa kahirapan. Yung demokrasya na sinasabi nila, demokrasya naman ang gobyerno natin. Ano pa ang hahanapin mo dyan sa klase ng gobyerno? Kung partikular sa akin na nais lang yung ayaw na ng tao ng gera. Kasi ang gusto ng tao yung katahimikan at saka kaunlaran. Hindi mo naman makukuha sa gera yung yung katahimikan o sa kapayapaan.